unstoppable. Rule, reign, dominate, hey, I'm unstoppable. My God is unstoppable, yeah, I'm unstoppable. Hey! Maging sa ating online na nanonood, magandang hapon po. Sige po, tayong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa hapong ito. Muli pinagkaloob mo sa amin upang purihin ka, luwalhatiin ka sa spirito at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na narito, Panginoon, upang muli, O Diyos, kami, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na sasamba sa iyo, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, hayaan nga po ninyo patuloy namin kayo papapurihan, pasalamatan sa pamagitan ng mga awitin papuri na handog namin para sa inyo. Nawa ito, Panginoon, ay makarating sa iyong banal na tron at maging mabangong sabyo sa iyong banal na harapan. Pinagkakatiwala din po namin sa inyo ang gawain na ito mula umpisa hanggang pagtatapos. Dinideklarahan namin ang iyong banal na spirito ang makakasama namin at patuloy, O God, na ang iyong pangalan lamang ang siyang patuloy na maitaas. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng ito. Patuloy ka naming pupurihin, pasasalamatan sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Purihin po ang Diyos sa gabing ito. Pasalamatan po natin ang Diyos. Truly, that God is the strength of our hearts. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos sa gabing ito.
Truly, God, we're going to believe in your name. We will not stop worshiping you and honoring you for what you have done in our lives. Thank you, Jesus. Hallelujah.
are my healer. Lord, I believe in you, Jesus. You are my God. You are my Savior. You are my world within your hand. You are my God. You are my healer. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe. Lord, I believe, yeah. Oh, Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe, I believe in you. Lord, I believe in you, Lord. Oh, praises and honor you deserve in our lives tonight to God. Hallelujah. You deserve the glory and honor and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Amen. Bago po tayo pag-pray and tithes and offering, isang mensahe lamang po about giving, tithes and giving. Ito po ay ang Malakay 3:10. Amen po. Anong sabi doon? Dalhin ninyo ang inyong mga ikapu at handog, buong buo sa aking templo upang may magamit, sabi niya, sa aking templo, sabi ng ating Panginoon. At sabi niya, bubuksan ko, subukan niyo ako kung di ko bubuksan ang durungan ng langit. Amen? Hindi pinto, bintana, durungawan. So marami pong mga durungawan, maraming bintana bubuksan ng Diyos upang ibuo sa atin ang kanyang pagpapala. Amen? So sa Malakay pong yon, sa pagbibigay ay meron pong dalawang promise ang ating Panginoon. To bless us and to protect us. Amen? Kasi sabi niya sa protection niya, isang pagpapala niya, bubuksan niya mga durungan ng langit upang ibuo sa atin ang kanyang pagpapala. Amen. Ang proteksyon niya, yung sasawayan niya ang mga bagay na makakahadlang sa pagpapala niya sa atin. Amen. At hindi niya tayo pababayahan at hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na yung endeavor ay niya, bibigyan niya ng angganan para hindi tayo mapahamak. Amen. So yun lamang po, kaya kailangan po natin, hindi po kailangan ng Diyos ang ating pera. No? Nagbibigay tayo dahil mahal natin ng Diyos. Nagbibigay tayo dahil patunay na He is the first in our life. Amen? Yun lamang po. Sige po, para pray natin. Mambanal, maraming salamat sa biyayang ito na patuloy yung pinagkakaloob, Panginoon. Ama, tinataas po namin ng tithes and offering na ito, Diyos, na patuloy magamit for the extension of your kingdom, Panginoon. I declare blessing upon blessing, Panginoon. I declare, Panginoon, yung protection sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, at pagpapala sa lahat ng kanilang mga trabaho.
Amang banal, patuloy kang magpala, patuloy po, Panginoon, sasagana ang buhay ng bawat isa, Panginoon, at higit na maranasan, Panginoon, ang presensya mo, ang kalwalatihan mo, Panginoon, abundant blessing, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, at patuloy po, Lord, sa puso ng bawat isa, Panginoon, ay magbigay ng may kaligayahan, may cheerful giver, Panginoon. God loves cheerful giver. Amen? Hindi po yun tayo napipilitan, kundi po tayo yung pusang loob, bukal sa puso natin, na masa tayong nagbibigay. Amen po. Sige po, tayo po ay darako na sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship your name, O God. We bless your name, O God, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo, Panginoon, sa hapong ito. Dinideklara po namin, Panginoon, Lord, the kingdom of heaven, Lord, is in this place, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa kagalakan, Panginoon, na patuloy, Lord, na idinadaloy mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we declare and decree right now, God, the shalom of God, Lord, nothing lacking, nothing missing, Lord God, at sa lahat po ng aming mga onliners, Lord, patuloy, Panginoon, ikaw ang kumilos, ikaw ang manguna, Panginoon. Let your word, O God, be manifest, Lord, this evening, Lord. Patuloy, Panginoon, Lord, maluwalhati, Panginoon, ang iyong pangalan, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat, Ama, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po. Hallelujah. Amen. So ang ating pong mensahe po, no, sa gabing ito, no, ito po ay aking pinamagatang The Bridge of Faith that make us stronger. Amen. Ang tulay, no, ng pananampalataya upang tayo ay magkaroon, no, ng totally, no, ng kalakasan, no? At naniniwala po ako sa bawat isa sa atin, parte ng buhay ng mga believers ay ang pananampalataya. Amen po ba? Amen. When we receive the Lord as Lord and Savior ng ating mga buhay, kakambal po ng ating paniniwala, kakambal po ng ating pagtanggap sa Panginoon ay ang pananampalataya. Amen. Jesus is the foundation, no? Because we have covered the importance of God's Word and that we were created to walk with God and hear God. Amen. So naniniwala po ba kayo na ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang ating Panginoon? Amen. At ang sabi dito, kino-cover, tinatakpan niya, no, ng mahalagang bagay ang ating pananampalataya because of the Word of God, because of the Bible, because of the Scripture. Amen. Because the Word of God ang siyang nagbibigay sa atin ng katatagan, no, ng inspirasyon, ng pag-asa. Amen. Amen po ba? At ang sabi dito, ito yung pamamaraan, no, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay nakakalakad, no, ng matuwid, no, ng may kabanalan because we hear the voice of God. Amen po ba? Through the Word of God, every now and then po, no, sa pamamagitan ng ating pakikinig, sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos, ay mas lalo pa po nating nararanasan at nakikilala pa ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi, ang Biblia ay aklat ng buhay. Amen.
The Word of God is life. Amen. Nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Pag sinabing nagbibigay buhay, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng inspirasyon to pursue our life. Amen. Even though na meron tayong mga pinagdadaanan, even though na meron tayong mga circumstansya na hinaharap sa ating mga buhay, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay nahahamon. Amen po ba? You and I operates the best when we are communicating with God. Amen. Ikaw at ako, kapatid, ay lumalabas, yung pinakamainam o yung pinakamabuti dahil sa ating pakikipag-komunikasyon sa Panginoon. Amen. Why? Sa papaanong paraan po tayo nakikipag-communicate sa Panginoon? Katulad ng nasabi ko kanina, because we read the Word of God, we pray, amen, personal devotion with God, amen. We worship God, amen. We worship God sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Sinasamba natin ang Panginoon. Tama po ba? Tayo ay nagiging bahagi po ng mga Bible studies, cell group, ministry. It means po, yan po ay parte ng ating communication sa Panginoon. At naniniwala po ako na ang ating communication sa Panginoon, yan ay pamamaraan niya. Amen. Upang mas lubusan natin makilala ang ating Panginoon. Amen. Faith is the incredible combination of belief. Amen. Yun nga po yung sinabi ko kanina, parte po ng ating kaligtasan na tinanggap sa mga buhay natin, yung pananampalataya, yung paniniwala po sa Panginoon. Amen. Yan po ay nagko-combine po, combination po ng ating paniniwala at pananampalataya natin sa Panginoon. Ano pa ba? Combination of belief, trust, and conviction. Amen. And when the Bible talks about this faith, it's faith in God. Amen. Kapag ang pag-uusapan natin ay pananampalataya, pagtitiwala, amen, pag-convict ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, ito po ay tumutukoy sa Biblia na ang Biblia ay ang ating pananampalataya because the Bible is our faith. It means our God, siya rin po ay ang ating pananampalataya. Amen. In 1 Timothy chapter 4, 7 and 8, ang sabi po dito, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang kabuluhan. Amen. Sa halip, magsanay ka ng kabanalan. May mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Amen. So ito po, ito pong sulat ni Timoteo, ina-address po sa atin na ang sabi dito na wag daw po tayong mag-aksaya ng panahon sa walang kabuluhan. Pag sinabing walang kabuluhan, yung mga bagay na sumisira ng ating pananampalataya o ng ating relasyon sa Panginoon. Amen. Sa halip, ano po sabi dito? Sanayan daw po natin na tayo ay lumakad na naaayon ng may kabanalan at ng may katuwiran. Amen po ba? Because our God, ang ating Diyos Ama, He is holy. Amen. He is righteous. So, ang rini-require din po, automatic ng Panginoon, ang gustong makita din sa atin ni Lord Jesus, ay yung kabanalan at yung may katuwiran. Amen. Kaya nga ang sabi dito, may mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit na pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan. Amen. So, tinuturo po sa atin na maging lifestyle po natin. Amen. Maging lifestyle po natin, na lumakad, na ano sabi dito, ng may kabanalan, sapagkat may pangako. Ano yung pangako? Hindi lamang sa buhay na ito, hindi lamang sa buhay na habang tayo ay naririto. Amen. Amen. Mas importante po sa Diyos Ama, sa ating Panginoon, kay Lord Jesus, yung buhay natin sa hinaharap. Yung eternal life, na ibinigay sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga po, merong nagbuwis ng buhay para sa atin. May nagsakripisyo para sa atin. Amen po ba? Para ang bawat nilikha o ang kanyang mga anak ay hindi mapahamak. Amen. Kundi ang sabi dito, may pangako hindi lamang sa buhay na ito. Kailangan po paniwalaan po natin to sa ating mga onliners. Paniwalaan man natin ito.
No, paniwalaan ito dahil hindi lang natatapos ang buhay natin dito sa mundong ating ginagalawan. Amen po ba? Sa ayaw mo sa gusto, isang araw, amen. Ikaw ay uuwi doon talaga doon sa permanenteng kung saan ka talaga pupunta. Amen. Amen. We are temporary here. Amen. Isang araw, no, kailan lang? High school lang ako. No? And then, nakapag-asawa. And then, ngayon, nasa golden na. Yes, amen. So, ibig po sabihin na lahat ng bagay here, temporary, nagbabago po ang lahat. Even ang ating edad. Amen po ba? Subalit, yung buhay na walang hanggan na ibinigay o na ipinangako ng Panginoon sa atin, yun lang ang hindi nababago. Amen po ba? Okay, ang sabi po dito, meron pong 4 na tulay ng pananampalataya upang tayo po ay mas lalo po lumakas. No, magamit itong tulay na to, no, sa ating mga buhay, sa ating mga inaharap, sa bawat sirkumstansya, sa bawat mga pinagdadaanan. Itong tulay po ng ating pananampalatayang ito, meron po tayong 4 na ito po ang siyang magbibigay sa atin, no, ng path, no, sa ating mga araw-araw na ginagawa sa buhay na ito. Number 1, study. Amen. Pag-aaral ng alin? Ng salita ng Diyos. Makikita po natin yan in 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nandyan ba? Sige. Okay. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Sige, dito na lang. Sige po. Ang sabi po doon, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Amen. Alin po ang tinutukoy dito? Ang Biblia. Amen. Ang sabi dito, at kapakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Wow! Amen! Amen! Thank you, Lord! Amen. Ang salita ng Diyos, sabi ko nga kanina, ay salita ng buhay. Amen. Ang sabi dito, itinutuwid daw po tayo, no, every now and then, sa lahat ng mga likong mga gawain natin. Amen. Kino-convict tayo na gumawa na naaayon sa kalooban ng Panginoon sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ini-encourage namin, no, ang bawat isa na patuloy na dilidilihin at basahin ang salita ng Diyos. No, sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, ang susi ng isang matagumpay na buhay ay ang pagbabasa po ng salita ng Diyos. Amen. Dili-dilihin ang aklat na yaon, ang sabi ni Joshua. Why? Because if you read the Word of God, amen, ito po yung susi ng ating pagtatagumpay, no, habang tayo ay hinihintay ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen. Ang sabi dito, through the Word of God, anong sabi niya? Sinasaway niya. No, kapag nakikita ng Panginoon, ni Lord Jesus, yung buhay natin ay hindi naaayos sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay nare-rebuke. Tayo po ay inilalagay po doon sa tamang landasin na kung saan yun ang gustong mangyari ng Panginoon sa mga buhay natin. Amen. Ang sabi po dito, Jesus knew the scripture better than anyone. Amen. Ang sabi dito, every Christian meditation focus on filling the mind with God's Word. Amen. Kapag po tayo, ang sabi dito, na mismo po ang ating Panginoon, sinasabi niya dito na ang banal na salita po, ay ang salita ng Diyos po, ay mas higit sa anumang Biblia o sa alinmang mga libro. No? Kaya nga, ito yung ina-advise niya sa atin to meditate the Word of God. Pag-aralan, sanayin. Amen. I-meditate, no, ang salita ng Diyos. Ang sabi dito, para daw po every now and then sa ating po pag-meditate ng salita ng Diyos, no, ma-focus po tayo, mailagay natin sa ating mga isipan kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. All Scripture is inspired by God. Amen. And it's useful to teach us what is true and to make realize what is wrong in our lives. Ayun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen.
through the Word of God po, no, pag binasa po natin ang salita ng Diyos, itinutuwid tayo, ipinapakita at ipinamamalas po ng salita ng Diyos kung ano yung mga bagay at hindi mga bagay na dapat nating gawin. Amen po ba? Nakukuha po natin, ito bang matindi, it corrects us when we are wrong and teach us to do what is right. Iyon po yung sinasabi ko kanina. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mayroong mga bagay-bagay na hindi ka naiintindihan sa iyong buhay. No? If you know the Word of God, amen, kailanman, no, hindi ka mapapahamak. Katulad ng sinabi ko nung Sunday, hindi ka mapapahamak. Why? Because you master the Word of God. Alam mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga pong sinasabi ni Timoteo, kailangan ma-filled po, no, yung isipan natin ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po. Sabi dito, navigating the life with divine guidance is the highlights of your growth as a believers in Christ. Wow. Amen. Nananavigate po yung buhay natin. Amen. Dahil dun sa divine guidance ng banal na spirito sa mga buhay natin and through the Word of God, at sabi dito, is the highlights of your growth as a believers in Christ. Amen po ba? Kaya nga, kapag alam mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Word of God, nag-guide po tayo. Amen. Doon sa katotohanan, na-highlights yung buhay natin, natuturuan po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa mga bagay-bagay na gustong gawin ng Panginoon sa mga buhay natin. At yun ang pamamaraan ng Panginoon para po tayo ay mag-grow spiritually. Amen. Mag-matured. Ang alin? Mag-matured po tayo sa ating pagkakilala sa Panginoon. Yun po yung purpose. Amen. Yun yung dahilan bakit yung mga RRF leaders natin, bakit yung mga pastor natin, every now and then sinasabi sa atin, you need to read your Bible, you need to master the Word of God, you need to pray. Why? Because ito po yung pamamaraan ng Panginoon to communicate the Lord. Amen. At kapag po tayo nakikipag-communicate sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos and through our personal devotion with God, mas lalabong nagiging intimate yung ating relasyon sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga po, kapag may pagsubok sa kabila ng mga sitwasyon, malakas ka pa rin. Why? Because you know the bridge of your faith. Alam mo kung ano yung tulay ng iyong pananampalataya. Alin yung una? Pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Navigating the light with divine guidance is the highlights of your growth as a believers. Amen. Number 2, confession, pagtatapat sa Tagalog. Proverbs chapter 28, verse 13. Okay, ito na lang ako. Ba't ba ayaw dito sa ano? Buksan po natin yung ating mga Bible. In Proverbs, ano ba yung sinasabi ng Proverbs? Kawikaan. Kawikaan chapter 28. Sige po. 28 verse 13. Thank you, Lord. Hallelujah. 28 verse 13. Parang mali siya. No. 28:13. Okay, ang sabi po dito, ang pagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Amen. Sabi dito, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Wow, thank you, Lord. Isa sa tulay ng ating pananampalataya ay ang confession. Amen. Sa kaharian po, sa mensahe po ng kaharian, ito po ang idinidiin. No, that we need to confess our sins before God. Hanggat hindi po natin naiko-confess yung mga bagay-bagay na nagiging hadlang po upang hindi po natin lubusang makilala ang Panginoon sa mga buhay natin, ay hindi po tayo makakahahon. Kaya nga po, ang turo po ng Proverbs, kailangan daw po ang alin? Ano sabi niya? Kailangan daw po nating i-open sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Kapag tayo ay nagkasala, aminin po natin sa Panginoon that we commit sin. Amen po ba?
Hanggat hindi po tayo nakakapag-confess sa Panginoon, hindi po siya makakapag-work totally. Amen. Ito po yung sinasabi na walang sikreto na hindi. Why? Because ang salita ng Diyos ay salita ng katotohanan. Tama po ba? The Bible is the Bible of truth. Ang Biblia ay Biblia ng katotohanan. Amen po ba? Kaya nga po, ang tinuturo po sa atin ng Proverbs ay kailangan po nating sabihin, i-confess sa Panginoon yung mga bagay-bagay, no? Na kung minsan na nagiging way po para mas lalo po tayong lumayo sa Panginoon. Kaya nga ang gusto ng Panginoon sa atin, no? Ang sabi dito sa 13, no? Ngunit ang kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob. Amen? At nagsisisi. Yun po, doon kumikilos mightily, no? Ang Panginoon. Amen. Dito po, no, mamaya, titingnan po natin sino sa mga Bible character yung merong mga attitude na ganito. Ang sabi po dito, confession is an admission of sin followed by repentance. While confessing our sins to God, we may want to find trusted is of utmost, ang sabi dito, utmost importance. The confession of sins in the Bible offer valuable lessons for our lives. Amen. Ang ibig palang sabihin yung ating pagko-confess, yung ating pagtatapat sa Panginoon, ang sabi dito, ito daw po ay nagbibigay sa atin ng ng valuable, no, na lesson sa ating mga buhay. They teach us the significance of acknowledging our wrongdoings. Wow, amen. Woo, hallelujah. Taking responsibility for our actions and seeking reconciliation. Wow, amen. Yun po yung dahilan. Hanggat po ang isang tao ay hindi ina-admit na siya ay nagkasala, hindi niya ina-admit na wala siyang magagawa unless the Lord, no, na kumilos sa kanyang buhay, no, ang sabi ng Bible ay hindi talaga siya makakalaya. So meron sinasabi dito na true confession, tinuturuan tayo para makita natin yung kahalagahan, no? At ina-acknowledge natin yung mga bagay-bagay na mga ginagawa natin na labas doon sa kalooban ng Panginoon, yung our wrongdoings. Amen po? And sabi niyo dito, taking responsibility for our actions. Tayo yung unang kailangan gumawa ng hakbang. Amen. Amen po ba? Doon sa mga bagay-bagay na ginagawa nating mali. Amen. Sino yung gagawa? Sino yung mag-a-act nito? Tayo. Amen po ba? Ang Panginoon po laging naghihintay sa atin. Amen. Kasi ayaw ni Lord na manatili tayo doon sa sitwasyon na yun. Paano kanya palalayain kung ikaw mismo ayaw mo? Kailangan meron kang gawin. Sinong gagawa ng aksyon? Sabihin natin, tayo. Amen po ba? And now, after you confess the responsibility of your doing action, ang sabi dito, now, after nito, ano yung resulta? You're seeking the reconciliation between you and God. Amen! Nagkaroon ba tayo ng reconciliation na ngayon? Ano yung ginawa natin? Bakit tayo nagkaroon ng reconciliation ngayon sa Panginoon? Nag-repent, humingi ng tawad. Ano yung una? Tinanggap natin si Lord as Lord and Savior ng ating mga buhay. Kaya nga ang sabi dito, nasigba natin yung totoong reconciliation. Yes! Hanggang ngayon, bagamat may pagkakataon, no? May pagkakataon sa mga buhay natin, nanghihina tayo, no? Meron sa mga bagay natin, nawawala tayo ng hope, nawawala tayo ng kapayapaan, but still, hindi nawawala, no? Yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Naniniwala po ako kapag dumarating yung mga sitwasyon na yon, kapag alam mo ang salita ng Diyos, you will inspire the Word of God. Alam ko po, bawat isa sa atin may mga pinagdadaanan. Amen. Hindi perpekto yung buhay natin, pero nagiging perpekto yan kapag kasama mo si Lord. Because the peace, no, the presence of God is full of peace. Amen. The presence of God is full of love and joy. Amen. Ano yung dahilan para malungkot ka? Meron ka mang pinagdadaanan, temporary lang yan, kapatid. Huwag mong seryosohin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong seryosohin.
Yung mga pinagdadaanan natin. Amen? Yan po ay isang pamamaraan ng Panginoon to test our faith. Para itest yung pananampalataya natin, para itest yung patience natin, para itest hanggang saan yung joy na yan na ibinigay ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, di ba, sa mabubuting bagay lang ba ninyo ako dapat pasalamatan? How about, kapag meron kang pinagdadaanan, hindi ka okay? Amen. Kailangan ang sabi dito, i-filter natin kung ano yung pumapasok sa isipan natin. Amen po ba? Amen. Bakit yung mga ano ngayon? Bakit yung tubig ngayon? No, bakit meron na mga filter? Pinifilter, bakit? Kasi yung tubig ngayon, iba na. Hindi katulad noon, ng mga sinauna. Kahit saan, kahit mismo sa ilalim ng sa bukal, mas mainam ngayon. Ngayon, hindi. Amen? Minsan nga, kahit mineral water na yan, pinifilter pa rin. Amen? Bakit? Bakit pinifilter hanggang ngayon yung tubig? Kasi nga, madumi na. It's same our mind. Amen? Kaya nga sinasabi niya dito, through the word of God, amen? Kailangan piliin pa rin natin. No, kung ano yung tama, kung ano yung dapat ilagay natin sa isipan natin. Totoo yung sinasabi ng kaharian, kailangan magbago tayo ng isipan. Hanggat hindi nababago yung isipan natin, walang pagbabago. Amen po ba? Amen po, nakukuha po ba natin? Ang sabi dito, taking responsibility for our actions. Amen, kailangan po tayo yung gagawa ng pamamaraan para yung mga bagay-bagay na ginagawa natin, no, ay talagang ma-cancel na sa mga buhay natin. Kahit si Lord gusto niyang tanggalin yan, kung ikaw ayaw mo, wala siyang magagawa. Why? Because you are here. Ikaw yung nandito, kapatid. Amen po ba? Amen. Dito, example po natin dito, yung tatlong Bible character. Sino yon? King David. Amen. King David repent sa mga bagay-bagay na kanyang ginawa. Amen. Meron siyang nagustuhang babae ng ginawa niya doon sa asawa na nagustuhan niya, pinapatay niya. Amen. Maraming ginawa si King David, pero isa sa mga karakter ni King David, anong ginawa niya? Nagsisi siya. Amen. Hindi niya hinayaan na manatili doon sa kasalanan. Amen. Minsan po nakakalungkot. Ayaw itinuturo sa church itong ganitong katuruan. No, sinasabi condemnation, no. Amen? Kailangan po natin ito. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, walang condemnation pag alam mo yung totoo. Kapag alam mo yung salita ng Diyos ay nagbibigay, no, ng pag-asa at nagbibigay buhay, at ang salita ng Diyos ay katotohanan, so kailangan po, alam natin, no, paano natin, ano, yung mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat. Amen po ba? Sabi dito, katulad ni King David, siya'y nagpakumbaba. Amen? Siya'y nag-confess kay Yahweh. Amen? So, anong ginawa ni King David? Sino yung gumawa ng action? Si King David. And that time, anong ginawa ni Lord? Pinatawad pa siya? Yes! Kaya nga, higit siya sa lahat ng mga hari ng Israel. Isa siya yung pinakamalapit sa puso ng Diyos. Sino kaya dito yung pinakamalapit sa puso ng Lord? Amen? Ang repentance po pala ang naidudulot nito is you are more closer to God. Hindi para paghiwalayin ka or i-condemn ka. Yun pala ay mas lalo kang lumalapit sa Panginoon. Wow, amen? Number 2 Bible character, sino pa ba yan? Si Paul. Si Peter. Si Apostle Peter, nagkaroon siya ng transformation, although dininay niya na 3 beses ang ating Panginoon. After niyan dininay si Lord Jesus, dahil meron sinabi si Lord sa kanya bago hinuli ang ating Panginoon. Ano sabi ni Peter? Panginoon, mahal kita. Panginoon, di kita iiwan. Ano sabi ni Lord? Jesus, Pedro. Mo sasabihan yan. Peter, wag mo sasabihin yan. Ang sabi niya, dahil 3 beses mo akong
i-deny. Kaya nga yung nagsasabing, I love you, medyo marami na po kasi nagsabi niya, no? Personal sa akin, no? I love you, Pastora. Amen? Amen? And then, the last one is the prodigal son. Yung prodigal son po, may repentance doon. Tama? Ano yung isa sa mga karakter ng prodigal son? Humility. Amen? Ito po yung tatlo na to, no? Yung repentance, no? And sabi dito, transformation, and then yung humility ng prodigal son. Ito po yung isang bagay na kailangan po nating i-keep sa ating mga puso at sa ating kaisipan. Amen po ba? Amen. Okay, so 1 John chapter 1 verse 9. Ano ba sabi ng 1 John? Sige po. Sabi dito, if we confess our sins, ang sabi dito, He is faithful and just to forgive our sins, to cleanse us from all unrighteousness. Amen. If we confess, kailangan daw po, pag kinonfess natin yung ating mga kasalanan, siya po ay tapat. Ang sabi dito, at just para patawarin ang ating mga kasalanan. Ito pang maganda, linis niya tayo. Amen. Sa ating mga likong gawain. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Number 3, rest. Number 1, you need to study. Number 2, confession. And number 3, rest. Pagpapahinga. Amen. In Matthew chapter 11 verse 28. Sige po, open your Bible. Sa Mateo, Matthew chapter 11, 28. Ano po sinasabi ng Matthew chapter 11, 28? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nabibigatan. Sa inyong pasanin, kayo'y pagpapahingahin ko. Amen? Tingnan niyo po yung salita ng Diyos. Kanina, no, doon sa pangalawa nating puntos, confession. Amen. Makikita po natin dito kung gaano lahat po yata, no, na kailangan ng tao ay nasa Bible na. Amen. May pagtutuwid. Amen. May pagtatapat. No? May pag-aaral. At ngayon, ang sabi dito, kailangan nating magpahinga. Amen. Pag sinabing resting in the presence of God, it means yung buong pagkatao, hindi po yung physical, no, lang ang kailangan magpahinga. Ang sinasabing resting dito, our mind, our soul, and our spirit. Amen. Amen po ba? Kaya nga ang sinasabi dito sa Mateo, lahat ng mga nabibigatan, nahihirapan, lahat ng mga may pinagdadaanan, lahat ng mga namumroblema, anong sabi dito? Lumapit kayo sa akin. Amen po ba? Meron pang sinasabi dito after that verse. Amen. Ang sabi dito sa 28, 29 to 30, ang sabi dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. Makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Amen. Resting in the presence of God, not only in our physical, ang tinutukoy dito. Resting in the presence of God involves our mind, our soul, and our spirit. Amen po ba? Amen. 13, sapagkat maginhawang dalhin, wow, ang aking pamatok. At magaan ang pasaning, ibibigay ko sa inyo. God instituted the discipline of rest in creation of the world. Makikita po natin yan nung kinreate, no, ng Lord, no, ang mundo.
ang tawag doon, discipline na ginawa ang Panginoon doon. Ang sabi ng Bible, sa una, ikalawa, 3 araw, 4 na araw, ikalima, at ika-6 na araw, siya ay nag-work. Amen. Nung nilikha niya, no? Yung sangkatauhan. And then after the 7th day, siya po ay nagpahinga. Amen? He created everything in 6 days and rested on 7th day. Genesis chapter 2 verse 3. So God instituted, sabi niya dito, the Sabbath, a weekly day of rest. Amen. Ang sabi po dito, no, sinabi ng Panginoon, no, in-instruct niya tayo, no, para, anong sabi doon? Magpahinga sa ikapitong araw. Ang sabi dito, a weekly day of rest. Makikita natin yan in Leviticus chapter 23 verse 3. The Bible warns us, sabi dito, the Bible warns against overworking and not sleeping because sleep is a gift from God. Amen. So meron akong kilalang ganito eh. Amen. Yung antok na yung mga kasama niya, tapos gusto niya, kanila pa rin mumunta. Amen. Ang sabi dito, ang pagtulog daw po ay regalo kay Lord. At bakit? Kasi, di ba, we confess kay Lord na sinasabi natin, Lord, I declare good health, tapos hindi ka natutulog. Lord, I declare healing. Amen. Yung mga bagay-bagay na bawal sa'yo, ginagawa mo. Amen. Amen po ba? Kumbaga, nagkakaiba po, no? Nagkakaiba po yung ating confession doon sa ating ginagawa. Kaya nga tapos magtatanong ka kay Lord, Lord, sabi mo, kay dakilang manggagamot, pati ako gagaling. Makanano ka nga ang galing, ka matutod. Kinakain mo yung bawal. Amen po. Amen po ba? Kaya nga po sabi dito, overworking is not good. Amen. Hallelujah. Ang Biblia po, no, ay winarningan tayo about sa matters na to, that overworking and not sleeping, sabi niya dito, is not good. Because sleep is a gift from God. Wow! Yung palang tamang pagtulog at laging natutulog ay regalo sa Panginoon. Why? Because kapag nasa tamang tulog ka, no? Napakagaan. Ang dami mong realization. Yun yung sinasabing buhay. Ang iyong arareng matwa, mabiya ka disposisyon. Amen po ba? Makikita natin yan in Psalms chapter 127 verse 2. Sige po, open your Bible. Ano ba sinasabi ng awit patungkol po dyan? 127 verse 2. Masarap pong matulog. Amen. 127 verse 2. Anong sabi dito? Sa 1. Malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay. Ang sabi dito, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Sa lungsod na hindi ang Diyos siyang nagsasanggalang, walang saysay ang naroon. Amen. Kaya ngayon pa lamang, tandaan na niya yung point number 3, we need to rest. Amen. Resting in the presence of God, not only in the physical aspect. Our mind, our soul, and our spirit. Rest in spiritual discipline that we ought to practice at least one day a week or once a day. Once a week. Kaya nga po, no, ang ginagawa po dito, yung mga pastor po, no, isa sa mga naituro po sa akin, no, ni Bishop. Sa kanya ko po natutuhan ito yan. Pag yung rest na araw mo, ay rest na araw mo, huwag mong ibibigay kahit kanino. Oo. Pachay tangal do nga ito, painawa me. Painawa ya talaga. Hanggang numano ka pa may pami ito. Amen. Amen po ba? Yan sabi niya dito, we need to out practice that discipline. Amen.
yung pagpapahinga po natin. We were designed to work hard and rest well. Yes, totoo po yan. Kailangan sometimes, di ba, sa work natin, sa mga RRF natin, tama po ba? Meron tayong mga time na meron tayong mga schedule that we need to go to the ministry. Amen. But meron din po tayong time na dapat magpahinga. Makikita natin diyan in Proverbs chapter 10 verse 5. Amen po ba? Okay. We must discipline ourselves to get a healthy amount of sleep to set a weekly rest. Amen po ba? So, kailangan po yung pagdidisiplina po. No? Hindi lang siguro sa pagtulog. Kasi ang in-example lang po dito, yung pagtulog. Even po sa pagkain. Amen. Halimbawa lang po to. Sinabi na itukoy po dito kasi yung tulog. Amen. Pag sinabi pong rest, even po sa ating pagkain, amen? Amen po ba? Kung alam mo yung makakabuti, makakaganda sa ating pangangatawan, you must do it. Amen po ba? Yes, amen. Yes. Kailangan, although po sinabi kong manyaman matutod, pero ako naman po sinabing bungaldo, makakira ka. Kaya po. Yung sasabihan ko mo, kumbaga, kenya mo po dadaloy yung mensahe tamo, but yung sasabihan na po keni resting, all aspect, amen, even sa food, pag alam mo yung pagkain, eh hindi makakaganda, amen, hindi makakaganda o hindi makakabuti sa atin, so wag natin kainin. Amen po ba? Pag alam po natin na itong food na to, bawal sa atin, no? So, kailangan po iwasan. Amen po. Amen po ba? Hindi lang po sa pagtulog, no? Even our time, amen, yung oras natin, no? Sa ating mga commitment, amen? Pag sinabi ng RRF leader, 4:30, no? Pag sinabi natin sa mga Bible study natin, kailangan 4:30, nandyan kami. So, kailangan po, no? Ginagawa po natin yon. Amen po ba? Pag sinabi natin na, Sunday service, ganito yung oras. So, kailangan before that, especially po, lahat ng mga tumatayo, no, sa every Sunday morning. Amen. Kailangan po, no, pinaglalaanan po natin ito. Because, you know what? Yun po yung, once in a week na kung saan dinidevote natin yung paglilingkod, no, natin sa Panginoon that day for the ministry. Amen po ba? Amen. Amen po. We must discipline ourselves to get a healthy amount of sleep. Amen? And to set a weekly rest. Amen po ba? Number 4. Service. Paglilingkod. In Colossians chapter 3, 23 to 24. Sige po. Sa Colossus chapter 3, 23 to 24, service, it means paglilingkod. Chapter 3. No. 23 to 24. Ang sabi po dito, 22, basahin natin. Mga ama, huwag ninyong 23, 24, o 23. Sabi dito, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa puso, dito po, kalooban, na waring hindi sa tao tayo naglilingkod, kundi kanino? Kay Lord. 24. Alam naman ninyong gagantimpalaan. Wow! Kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran. Wow. Amen. Service is a direct assault on our pride. Service requires humility. We humble ourselves before God and take on the posture of servant. Jesus is the greater example of a servant.
putting God and others ahead of ourselves. Amen. Ang sabi dito, ang service daw po ay dinidirect tayo no, sa ating pride. Amen. Sometimes, no, ay hindi ko pwedeng gawin yan, ministry heads ako. Ay hindi ko pwedeng gawin yan kasi hindi naman ako usher. No? Ay, alam niyo po yun, kadalasan po ito yung nagkakaroon ng problema. No? Sometimes sa church, dahil dahil meron ka ng posisyon sa church, no, minsan ayaw na nating gawin yung isang bagay, no, na kailangan pa rin nating gawin. Isa dito naaalala ko si Jesus, the Last Supper. Yung huling hapunan niya sa mga disciples, sama po ba? Alam ni Jesus kung sino yung magbe-betray sa kanya doon sa habang nililinis niya yung mga paa ng mga disciples. Isa-isa, tama ba? Isa-isa nilinis ni Jesus yung kanilang mga paa. Isa sa mga nakita ko doon, alam ni Jesus na nalalapit na yung kanyang kamatayan. Pero pilit pa rin gumagawa ng paraan ang Panginoon sa mga disciples para if ever mawala si Jesus, hindi basta siya makakalimutan. At mismo, gusto niyang ma-experience ng mga disciples na even na siya ay nakakapagpagaling ng may karamdaman, even siya, ang sinasabi na siya ang Messiah, alam nila na kung papaano, yung kapangyarihan ni Jesus, pero ipinakita pa rin ni Jesus yung humbleness sa kanyang mga alagad. Amen. Alam niya sino yung magbe-betray sa kanya. Alam niya kung sino yung magdi-deny sa kanya. Amen. Alam niya kung sino yung tatakbo kapag siya ay hinuli. Pero tinuloy pa rin niya. Amen. Yung ginagawa niya para sa mga disciples niya. Amen. Yung relasyon ni Jesus sa mga disciples niya, napakatindi. Kaya nga ang sabi dito, service a direct assault on our pride. Amen. Service requires, humility. We humble ourselves before God. Amen. Kailangan makita sa atin yung pagpapakumbaba. Amen. Amen po ba? Because Jesus, sabi dito, is the greater example. Amen. Si Jesus, amen, pinakain niya. Sinerve niya yung kanyang mga disciples. Amen po. Amen. Merong pagkakataon. Ewan ko lang kung na-encounter nyo to. Yung mga, yung pastor ninyo, sometimes nabibigla na lang kayo. Alam niyo yun kasi yun yung isang pamamaraan na nakita ko. If you have a good relationship sa mga member natin, sa mga nasasakupan natin, meron tayong mga pamamaraan na pwedeng ipakita sa kanila yung pagmamalasakit. Amen po ba? Amen po? Amen. And ang sabi dito, putting God and others ahead of ourselves. Ano ibig sabihin nito? Yung kailangan, bago yung sarili mo, sila muna. Yung parang iniisip mo lagi na ano ba yung makakaganda para sa kanila? Ano yung makakabuti para sa kanila? Kaya nga, ano sabi doon sa Colossians na binasa natin? Sabi doon, alam nyo naman, tatanggap kayo ng alin? Ng gantimpala sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya nga po, as a believers, kung makita lang natin yung sekreto, kung paano yung mga ginagawa nating pagtulong, paano yung ginagawa nating pananalangin sa mga kapatiran, amen, in return. Kaya nga dito makikita natin, bakit pareho naman kaming Kristiyano? Bakit pareho naman kaming leader? Pero bakit siya ay mas pinagpapala ni Lord kesa sa akin? Baka nagkakaroon tayo ng problema dito sa number 4. Amen, sa service natin. Amen po. Nakukuha po ba natin? Makikita po natin yan, Matthew chapter 11, 23:11. Sige. Basahin po natin in Matthew chapter 23:11. Thank you, Lord. 23:11. Ang sabi dito, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Amen. Sabi dito, ang sinasabi po dito, ang pinakadamadakila daw po sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, ang sabi dito ay dapat maging lingkod. Amen po ba? Amen po. Christ, sabi dito,
It has like the character with honesty, with diligence, with integrity, with humility. Amen. Ito yung dapat na makita sa atin. Yung Christ-likeness at yung Christ character ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen. Ano yon? Yung pagiging tapat natin sa lahat ng mga pinapagawa, yung mga assignment, kung ano yung pinapagawa ng ating pastor, no? Yung ating mga leader, with diligence, no? Ang sabi dito, with integrity. Amen po. Pag sinabing with integrity, kahit may pinagdadaanan ka, kailangan hindi maaapektuhan ano yung kinumit mo para sa Panginoon. Yung integrity tinutukoy dito, involve po yung character natin dito. Kaya nga po, di ba, sa Bible, hindi naman lahat, no, ina-appoint as leader. Hindi naman lahat sa church ina-appoint as ministry heads. Why? Because meron mga qualification na hinihingi ang Bible sa lahat ng mga leader na gustong maglingkod sa Panginoon. Kaya nga madalas sinasabi namin ng mga pastor ninyo, nung ibinigay namin yung mga assignment po ninyo, no, hindi naman po namin pinilit sa inyo. Tinanong namin sa inyo kung okay lang po ba sa inyo, ganito. At naniniwala po naniniwala ako dito. Kapag ang pastor ninyo ay meron ng ibinigay na assignment, so ibig sabihin, you are ready for that. Hindi ibibigay po ng pastor ninyo yung isang bagay na hindi nyo po kaya. Naniniwala po kayo doon? Parang hindi kayo naniniwala. Amen? Alam nyo po ba na yung mga gifts na nag-ooperate sa atin, lalago po, no? Mag-grow po yung mga leaders sa church, didepende po yan sa pastor. Tandaan po natin yan. Amen po? Amen. Kaya nga po may pagkakataon, sinasabi namin sa inyo, na especially ako, ganito po, hindi ko po ibibigay sa inyo yung isang trabaho na alam ko hindi nyo kaya. Kaya ko po ibinigay sa inyo, ibig sabihin, kaya ninyo. Amen. At wala pa naman akong ibinigay na trabaho na sinabi, Pastor Ikeburi. Kasi naniniwala ako, may time, kaya nga sabi ng Bible sa Ecclesiastes 3:11 at the following, there's a season for everything. Amen. There's a season for everything under the heavens. May panahon sa lahat ng oras. Amen. At yung pagkakataon na ibinigay sa iyo ng yung pastor o ng yung leader, yung trabaho, na ibig sabihin yun na yung panahon mo. Amen. It's same with the disciples. Amen. Nung hinanap ni Jesus, yung kanyang mga disciples, sinabi ba naman na ganito, Peter, ano sinabi ni Jesus sa mga disciples? Sinabi ba niya, sunod ko ka na ako, kailangan magpagaling na kayo. Sinabi ba niya? Hindi. Ano sabi niya? Sumunod kayo sa akin. Bakit sinabi niyang sumunod kayo sa akin? Kasi gusto ni Jesus na makita muna kung anong ginagawa ni Jesus. I-train sila. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya nga po sabi dito, being saved and getting in the kingdom is not inheritance. But the rewards that people receive in the kingdom are the inheritance. Amen. Amen po ba? Ito yung nakakaligtaan, ito yung namamaling mindset natin. Amen. Kapag, ang sabi dito, kapag sumunod ka sa Panginoon, iniisip natin na meron tayong makukuha, mang-inherit tayo. Hindi pala yun, ang sabi dito. But the rewards that people receive, sino yun? Sino yung makaka-receive? Yung lang pasok. Saan? Sa paniniwala sa kaharian ng Diyos. Amen. Sila daw po yung totoong mag-inherit sa kaharian ng Diyos. Sino yung mga yon? Yung nagahari yung kaharian ng Diyos sa kanila. Sino ngayon yon? Nagahari, pinagaharian. Tayo yon. Amen. Amen po ba? In Mark chapter 9:35. Sige. Ano sinasabi ng Mark chapter 9:35? Sabi po dito, naupo si Jesus sa tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat. Sabi dito, at maglingkod sa lahat. Ano sabi niya dito? Ang sino mang nagnanais na maging una ay dapat maging huli. Ibig sabihin,
Pag tinawag ka ni Lord, mula sa simula, tatapusin natin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Amen. Hindi tayo on and off na Kristiyano. Hindi tayo on and off na mga leaders. Anong sabi dito? Tayo ay tinawag mula sa una hanggang sa huling pagkakataon. Hanggang sa huli ng ating hininga. Amen. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal ang on and off dito. Amen. Bawal na netong pepal to. Nino na puminahit pepal to. Alto, albog. Ang sabi dito, lahat ng mga nagnanais na maglingkod, ano sabi dito? Mula sa una hanggang sa huli, ang sabi dito. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. 9:35. Woo! 12 disciples ang tinutukoy dito. Ang sinasabi ni Lord Jesus dito sa mga leaders. Amen. Sino kaya ilalaban dito hanggang una, hanggang sa huli? Amen. Lalaban pa tayo. Amen. Hallelujah. Lahat ng mga onliners natin, lalaban ba tayo mula sa una hanggang sa huli? Magsabi na tayong amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. In John chapter 13:15. Jesus. Thank you, Lord. (13:15). Sabi dito, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong hallelujah. 16. Sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. 17. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Jesus, thank you, Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Yun yung sinasabi na yung paglilingkod natin kay Lord, hindi nawawalang kabuluhan. Amen. Walang kalugihan, ang sabi ni Pablo. Amen. And, totoo yung sinasabi, kapag ikaw ay pasok sa kaharian ng Diyos, you will inherit the kingdom of God. Kapag ikaw ay pasok sa kaharian ng Diyos, amen, lahat ng nasa loob ng kaharian, you will enjoy it. Sino gusto nun? All are provided. Amen? You will i-inherit mo kung ano yung meron doon sa kaharian. At doon sa kaharian, lahat ng pangangailangan mo, pinoprovide ng hari. Amen. Lahat ng ating pagpapapagal, lahat ng ating paglilingkod, lahat ng ating pag-aaral, lahat ng ating pagpapahinga, alam niyo po yun, ang sabi dito, these 4 bridges of our faith na nagbibigay sa atin ng sapat na lakas, no? Ito yung panuntunan na kailangan po nating yakapin sa ating mga buhay. Amen po ba? Conclusion. Sabi dito, God gives every believer different gifts for the purpose of serving one another. So, we can practice the discipline of service in many ways, using abilities God has given to us. Amen. Gusto ko po yung the word different gifts for the purpose of serving one another. Meron tayong kakaibang kaloob na pwedeng gamitin ng bawat isa para ma-enhance yung mga gifts na yan. Amen. Ang sabi dito, para saan? Para ma-practice po natin yung pagdidisiplina sa ating paglilingkod sa Panginoon sa maraming pamamaraan. Amen.
Ang sabi dito, kapag napagamit, ano man yung abilities, ano man yung gifts na nag-ooperate sa atin, ang sabi dito, walang ibang makikinabang nito, unang-una, kundi tayo, at pangalawa, yung mga taong ating nasasakupan. Amen po ba? Amen po. At naniniwala po ako na bawat isa sa atin, amen, hindi pa tapos ang Panginoon. Amen. Hindi pa tapos ang Panginoon sa akin, sa bawat isa sa atin nandito ngayon. Amen. Isa sa mga bagay na itinuturo ng mensaheng ito, no? Katulad po ng ating Panginoon. Amen. No? Sabi ko nga kanina, nung tinanggap natin ng Panginoon sa ating mga buhay, parte ng kaligtasan ay ang paniniwala at pananampalataya, no, ng ating mga buhay nung makilala natin si Lord. Ang pananampalataya po, ang siyang nagbibigay sa atin ng daan, no, para po, no, mas lalo pa po natin, no, pag-igihan, no, yung ating buhay na paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng Bible, faith is a substance that we cannot see but we believe. Ang pananampalataya, may paikit, pero panwalan mo na yung malyari ko. Amen. Amen po ba? At naniniwala po ako, no, sa lahat ng ating mga onliners, no, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Every now and then, meron siyang ginagawa, meron siyang mga pagkilos pa, no, na ninanasa sa mga buhay natin. Amen. The bridge of our faith that make us stronger. Amen. Ito yung isang bagay, no, na gusto ng Panginoon, no, sa pamamagitan ng ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ng ating pagtatapat through our confession, to our resting in the presence of God, and the last, our service to God. Amen. Sige po, lahat tayo ay tumayo at magpasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sige, sa lahat po ng aming mga onliners, kayo po ay makisama sa ating panalangin sa oras na to. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, ano man yung mga sitwasyon, ano man yung mga bagay-bagay na ating dalahin sa gabing ito, let's come in the presence of God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your word, O God. O purihin ka, Panginoon. Sharabakhandaraba, shikaraba. Yerebeshikarabakhandaraba, shikarabababa. Shokotorobo, sikarabakhandarabababa. Yerebeshikarabakhandaraba, shikarabababa. Yodorobo, handorobo, shikaraba. Yenderebereba, shikarababababababa. Oh, yararararabashikarababababa. Oh, salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, sa gabing ito. Maraming salamat, Ama. Lord Jesus, kami nagpapasalamat, Panginoon, for your powerful message, Panginoon, sa gabing ito. Thank you, Lord. Kami po, Panginoon, truly, Lord God, we inspire, O God, what the Bible says, Lord, kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. The Word of God is full of life. The Word of God is the Word of truth, O God. The Word of God, O God, is full of convictions, Lord. And the Word of God is full of trusting, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito kami nagpapasalamat, Lord God. Naniniwala po kami't nananampalataya, Panginoon. The bridge of faith that make us stronger, O God, it's because of Jesus, Panginoon, na nagre-reign at nagro-rule sa mga buhay namin. The bridge of faith that makes us together, O God, because Jesus is the center of our life, O God. The bridge of faith that makes stronger, Panginoon, sa aming mga buhay, because you live, O God, in our hearts. You live, O God, in our mind, in our spirit, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pakikipagpisan mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, Lord, na pagkilos mo, Panginoon, ng malakas, Panginoon, na makapangyarihan sa aming mga buhay. We thank you, Lord, sa oras na to, Panginoon, Lord. Kami, Panginoon, ay nakakapasok. Kami nakapasok sa iyong paghahari, Panginoon. Now, O God, we enjoy the reward to inherit, Lord, anuman ang meron sa iyong kaharian. We enjoy, Panginoon, anuman, Lord, ang ibinigay mo, Panginoon, through our hearts, O God, sa paghahari mo, Panginoon. Our job, O God, our businesses, our studies, Lord, our work, our relationship, O God, in our family.
Lord, in my husband, Lord, sa aking asawa, sa aking mga anak, Lord, we enjoy the moment, O God, because, O God, naniniwala po kami, Panginoon, nakasama ka namin, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, kami nagpapatian, Lord, Panginoon, sa iyong layunin, sa iyong purpose, Panginoon. And I declare and decree right now, God, Lord, I declare the peace, Lord, the shalom, resting in the presence of God, our whole being, Lord God, our mind, our soul, and our spirit, Panginoon, Lord, right now, empower your people, O God. Anoint them, Lord, in the name of Jesus, O God. Hallelujah. We declare and decree right now, O God, your word, O God. Ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang magbibigay, Lord God, ng buhay at pag-asa, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama, sa aming mga manonood, Lord. Lord, I declare and decree right now, God, Lord, yung pananampalataya na meron sila, Panginoon, Lord, sa oras na to, patuloy na dinideklara ko, Lord, mag-manifest, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga buhay, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa oras na to. Lord, ino-honor ka namin, nire-respect po namin, Panginoon, ng iyong presensya, Lord God. Lord, sa oras na to, in the kingdom of God, not in words, but in power, Lord, in the name of Jesus. Receive it right now, in the name of Jesus. O Rabakanda Rabashika Raba, Yerebeshika Rababababababa. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin dinideklara at sineselyuhan, Panginoon, through the blood of Jesus, Lord. We are protected, we are loved by God, O God, in the name of Jesus. The favor, the provision, Lord, in the name of Jesus. We are blessed and highly favored, Lord God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody will say, Amen and Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa.